Hi, Digimates. Kagagaling ko lang sa meeting with Doc Josh, si Andrew, tsaka si Kuya Roland. Nag-meeting kami sa harap ng um, Sampen kasi yun yung pinakamalapit sa kay Doc Josh dun sa harapan, and it ran for about an hour. We cut through the chase, and sinabi ko lang yung fears or yung mga concerns ng the group members sa atin. Ang ang bungad ko is bakit kasi bigla-bigla ah, na biglang wala na tayong tatlong Sundays. Ang sagot niya sa karamihan ay it has been well, parang planado na since last year ang pag-transition natin doon, dahil yun talaga ang focus ng CCF na mag-focus at mag-ano sa dito sa pag-strengthen ng DG, ng discipleship group, whether marami or kokonti, but dapat kasi kumbaga ang idea dapat is dumami tayo. Kung masyadong unwieldy na, dapat in-split na tayo. Ang medyo hindi sa akin kasi may ibang interpretation yung discipleship, na hindi hindi naman pwede yung wala siyang context, kasi ang sinasabi na yung sa kanya kasi medyo technical na kunwari parang yung close kayo talaga ng Digimates mo and may parang accountability group mo. Ang sinabi ko doon na ako nga hindi may mga problema ako or may mga issues ako na sa ibang Christians ko siya dinadala, hindi necessarily sa Digimates, kasi may binabagayan yon. Kumbaga depende yun sa kung anong gano'n na kayo ka-close. Pero ang ano na lang, ganito na lang, uh, I may entertain your questions kasi I cannot second guess what they are. Sa ngayon lang, medyo yung iniisip na kung na mag-extension tayo, negative. Kasi nakaplan na yun na ganun, parang alam niya rin na medyo reverse ang nangyari, imbis na sa maliit pa lang tayo lalaki, yung sa atin malaki na tayo na DG or church membership, ang mangyayari pa niyan pag lumipat doon sa SM tapos walang 3 other Sundays, baka maglipatan yung ibang members and not come back anymore for the single Sunday a month. So, pero it is what it is. Kumbaga, sinasabi niya na finalo niya lang ang ang advice ng Central sa Manila and then sa Cagayan de Oro, and pinipinpoint niya kasi hindi na-relay sa inyo ng mabuti dahil nawala na daw ng linya tayo since na si Doc Poch ay hindi na naging part ng core group. So, hindi magpa-under sa discipleship leader. So, ayun, nagkaroon pa kami ng medyo um, hindi naman heated ang discussion, no? Parang sineset ko lang ng record na ang may concept kasi na hindi ko naman yan kayang i-kontra sa kanya because it's not just him. And may mga klase ng culture na andyan na kami ni Kuya Lando, we talked with Doc Jimwell, the night prior, kagabi bale, na yun din mismo ang rason. May mga sa CCF na may mga disciplines na we do not totally agree with, and it's rather inflexible. So kung sila Doc Josh ay yun na yun, ibig sabihin it's not within their control absolutely, because ganun na yung ang tawag niya. Kung hindi natin na-imbibe yung ganun klaseng culture, yung DNA ng CCFer ay hindi pa natin naintindihan. That's why they will push through with this. So, it goes without saying na
na hindi tayo magkakaroon ng meeting sa 3 other Sundays, foregone conclusion na yun na hindi tayo magkakaroon ng kontrata with kilala pala ni Andrew na doctor, yung sa may-ari ng Boulevard Hotel. So baka may iba pa kayong questions, hindi ko rin alam kung paano i-address at this time. But so far okay naman yung aming yung usapan namin na ang attitude na napagkasunduan namin is come what may, bahala na kung ano mangyayari dahil I warned him also of the prospect that some members may see fit to leave altogether and find a suitable church dahil sa practice na gano'n nga. Ang sinasabi niya kasi yung sa sinend din sa atin individually na yung SDC, yun talaga yung intended na design and it has been clarified dun sa core group from the start. At hindi daw tayo nakaabot talaga ng 16, kaya itatry itong method na effective dun sa iba. Kahit na yung sa context natin, baligtad, meaning nag 4 Sundays tayo, tapos biglang babalik dun sa isa. Dapat isa muna bago magiging 4, magiging 2, magiging 3, magiging 4. So, ang para dumami ng ganoon, dapat each discipleship member must ultimately become a discipleship leader. Hindi pwede na lumalaki ng lumalaki tayo, hindi nag-split. So, ako naman, I'll try as I can not to stick with CCF dahil wala siyang naging conflict. I will not leave CCF because I have never left Victory in the first place. Meaning, ako, kung ano man ang may time ako for both, kaya ko yun. Except ngayon, yung 3 other Sundays ko, siguro, Victory lang ang mapupuntahan ko dito. Or maybe Alliance, pwede rin. Kasi hindi na masyadong, yung CCF ko, kung once Sunday lang siya, hindi ko na siya masyadong pupuntahan kasi ang ina-advise nila na kahit saan pwede naman tayo talaga, totoo naman na pwede naman tayo podcast, manood together, whether in a coffee shop, with your family, or some of your members, pwede naman yun. Pero equivalent, para lang sa akin personal to, equivalent lang siya ng pinapanood ko sa GCF kasi nanonood pa rin ako dun sa former ko na simbahan, tsaka yung sa UCM, Union Church of Manila, pinapanood ko na rin yan sila. So, except na sa CCF, merong isang Sunday na pupunta tayo dun sa venue. Okay lang naman sa akin yun. But, ayun na nga. Baka pwede na akong umattend sa Alliance also, aside from sa Victory. Madadagdagan lang sa simbahan na ma-attenan ko. I will see. Tingnan ko pa. Ayun kasi, may design sila na peculiar na baka hindi suitable para sa traditional thinking natin na may pinupuntahan ka. Ang gusto nila talaga, i-push ang lahat ng members ng CCF na disciple, make disciples of all men, of all nations. Kumbaga, magwa one-to-one, yung talagang ka-close mo, and help each other grow that way. Hindi yung malaking grupo na katulad nung sa atin. It is what it is, as I said. So, hanggang dito lang muna. Yan lang yung ma-feed ko sa inyong information. Baka si Kuya Lando may masabi din na iba na I might have forgotten. Siguro pwede ko rin kausapin sa inyo isa-isa kung may mga things na private lang. Sige, ganyan lang. Thank you.